Hello. So, ayan. As promised, I will make a video on finding the aspects of the graph of a quadratic function. So, magsa-start tayo agad, anak, sa isang example. Let's have... Ayan, ang ingay kasi. Sorry naman. So, magbibigay ako ng dalawang example ngayon. Isang naka-general form at saka isang naka-vertex form. So, yung lalagay natin sa general form ay ito. Y equals 3x squared minus 9x plus 2. So, paano kapag ganito yung itsura ng inyong general form? Paano kung hindi siya, kung yung a natin ay may specific value? So, okay lang yan. Ang gagawin na lang natin, we will identify the aspects first. Again, ang unang-una nating aspeto is yung opening. Siya ay opening upward kasi po ang value ng a natin is 3. So, positive. Okay? Number 2, paano nating mahanap yung vertex? Tayo ay formula. Kasi odd number din yung middle term natin. So, let's use the formula. H equals negative b over 2a. Tapos, k is equal to 4ac minus b squared over 4a. So, if we're going to substitute all of our values, kung magsasubstitute tayo lahat ng values natin, negative 9 over 2a. So, magiging fraction yung values natin. So, that's okay. Mag-estimate na lang tayo mamaya kapag nag-graph tayo. 4ac minus b squared, that's 89 over 4a. So, ang h value natin would be 9 over 6 or 3 halves. Tapos, yung k natin would be 24 minus 81 over 12. Tama ba? 1224, yeah. That's right. Till the days. Kumanta ng Golden. Maybe napakinggan ko kasi yung Golden right now. Ay, bakit tayo magsunod? 57 over 12. So, paano natin i-estimate yan? Okay lang yan. Kaya natin ma-estimate yan sa graph natin. So, yan yung vertex natin. Our vertex is going to be 3 halves and negative 57 over 12. And then, for part 3, intercepts na po tayo. Ang y-intercept natin, remember, we have to let x be equal to 0. So, ang matitira lang dyan essentially is y is equal to 2. Therefore, your y-intercept is 0, 2. Tapos, ang x-intercept natin ay yung roots. So, pwede kayong gumamit ng quadratic formula if you want for the roots. So, if we do that, plus minus square root of 81 minus 4ac, which is 24, all over 6. So, as you can see, magiging irrational yung roots natin. So, again, please do not stop if it's irrational. Okay lang yan. 9 plus or minus square root of 57 over 6. So, kapag ganyan yung itsura, yaan nyo na, i-box nyo na yan. Yan na yung x-intercepts natin. Okay? Huwag nyo na siyang isulat in coordinate form. Kasi medyo malaki siya. Tapos, so, opening vertex. Si axis of symmetry pala, nakalimutan natin. So, si axis of symmetry, nakabase siya dun sa ating h value. So, x is equal to 3 halves. And then, fifth, of course, is our domain and range. Ang domain po natin, hindi nagbabago. All real numbers. Ang range natin ay nakadepende po sa ating k. So, y is greater than or equal to negative 57 over 12.
So, ano naman ang itsura ng graph na yan? Kailangan nyo pong mag-table of values para makuha natin yung sagot. Since alam naman na natin yung vertex, kung gusto nyo, maglagay na lang kayo ng even numbers. So, like, hindi pala even numbers. Normal numbers para lang makakuha tayo ng points. Okay? So, since yung vertex natin ay nasa 3 halves, ang 3 halves po ay nasa gitna ng 1 and 2. So, pag kumukuha tayo ng table of values, ang pwede natin gawin ay andito yung, kasi vertex, diba? Fraction siya. So, pwede natin gawin is, pwede nyong iwasan yung vertex. Tapos, maglagay na lang tayo ng values na nasa gitna ng, nasa gilid ng vertex. So, ayan. We can use these values na lang. Tapos, magsasubstitute tayo. Hahanapin natin yung mga values niyan. Para makuha natin yung mga values, isa-substitute lang po natin. 3 minus 9, 6. 6 plus negative 6 plus 2 is negative 4. Pag naman 2, so 3 times 4 minus 9 times 2, 18. 12, 6, at 18. So, ganun pa rin, negative 4 pa rin siya. So, ito ngayon yung mga mag-mirror natin. Pag 0, 2. Pag 3, 2. So, mirror. So, as you can see, may mirror images pa rin tayo. So, 1, negative 4. 2, negative 4. Tapos 0, 0, 2, 3, 2. So, pwede na yan. Axis of symmetry natin is 3 halves. Tapos, yung equation natin. Kumuha ka na kasi ng iPad para masaya. iPad? Para may iPhone ka ni. So, iPad na. Tapos, iduduplicate ko to para makagawa tayo ng isa pa. Para makagawa ka rin ng video lessons para masaya. So, next natin na pag-uusapan is kapag naka-vertex form naman siya or naka-standard form. So, let's say I have negative 2 x minus 3 squared minus 4. So, again, ang advantage nito is madali nating mahahanap yung vertex natin. Vertex natin, andyan na siya, 3, negative 4. Tapos, ang opening din natin is opening downward. Bakit siya opening downward? Kasi po yung A value natin is negative 2. So, negative siya. Number 3, axis of symmetry po natin. Ang axis of symmetry natin, x is equal to 3. And then number 4, dito na po tayo magtatagal sa intercepts. So, again, kapag intercepts ang hinahanap natin mga anak, medyo magsasubstitute tayo. So, for the y-intercept, we have to let x be equal to 0. So, kapag 0 po yung x natin, magkakaroon tayo ng y equals negative 2, 0 minus 3 squared minus 4. So, if we're going to solve that, 9, ano ba to? 9, ayoko siyang isolve. 9 times si negative 18 minus 4. So, negative 22. So, medyo malayo yung ating y-intercept. Kaya hindi natin siya magagawa. Tapos, pero ang y-intercept natin is at 0, negative 22. Hindi siya makikita dito sa graph natin kasi yung graph natin, hanggang negative 12 lang. Tapos, x-intercepts natin is, again, pwedeng dalawa, pwedeng isa. So, let's see kung ano yung makukuha natin. Feeling ko kasi floating graph to kasi yung vertex natin nasa 3, negative 4. So, para lang mapatunayan na siya ay magiging
imaginary equals 0. So I'm going to multiply everything by negative 1/2 para maging positive to. Tapos para maging positive din to. 4 divided by 2 is 2. So as you can see, pag nalipat ko kasi si 2 sa kabila, magiging negative siya. So, imaginary nga yung roots natin. Ibig sabihin, again, do not say na imaginary yung roots. So, no x-intercepts ang sagot natin. Okay? Kasi floating yung graph natin. So, that means gagamit po tayo ng table of values. So, tapusin ko na lang to with our domain and range. Again, our domain is all real numbers. Ang range po natin ay y is greater than or equal to, less than pala. Dahil tayo ay naka-downward. Less than or equal to negative 4. Okay, so let's do our table of values. So remember, may vertex tayo, 3, negative 4. So pwede tayong kumuha ng 2 values to the left, 2 values to the left, and 2 values to the right. So dapat magme-mirror po yan, ha? So isa-isa na lang natin siyang isolve. If x is 2, magiging 2 minus 3. So, negative 1 squared, that's positive 1. Negative 2 minus 4, negative 6. So, negative 6 din ito. Tapos, kung 1 naman siya, negative 2, 1 minus 3 squared minus 4. So, this will be negative 2, 4, negative 8 minus 4. That's negative 6, negative 12. Okay? So, let's try to graph na po. Going to use green para masaya. Trip ko lang gumamit ng green. 3, negative 4. So, that's here. Tapos, 2, negative 6. And then, 4, negative 6. And then, 1, negative 12. Saktong-sakto. And then, 5, negative 12. Sorry, imagine nyo na lang na straight yan line. Pero ganyan yan. So, axis of symmetry natin nandito. So, x is equal to 3. Tapos, y is equal to negative 2x minus 3 squared. Squared minus 4. So, there! Yay! Zoom out ko lang ng konti. So, yan na po ang ating aspects. I'll upload this in a while. Tapos papakita ko rin sa inyo soon. Bye-bye!